Praise Lord, magandang hapon po sa ating lahat. Isabella, Alicia, salamat po sa Panginoon sa ating kalakasan na ibinigay niya po sa atin. At salamat din po sa Panginoon dahil narito po kami sa inyong lugar upang ibahagi ang salita ni Lord. Nais namin ibahagi ang salita ni Lord dahil gusto namin ipakita sa inyo na mahal kayo ng Panginoon. Maraming beses tayong tinawag ng Panginoon, pero minsan magmamatigas tayo sa ating mga puso. O mga kapatid, dumating po kami dito kasi gusto namin iparanas sa inyo ang kabutihan ng Diyos sa buhay namin na binago din kami ng Panginoon. Dati buhay po namin ay nasa sanlibutan. Hindi pa kami nakakilala sa tunay na Diyos. Minsan, ang sinasamba po namin ay mga Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi tunay na Diyos. Walang ibang Diyos kasi kapatid na magbibigay sa atin ng panibagong buhay, kundi ang tunay na Diyos na si Jesus Christ lamang. Walang ibang Diyos na makapagbago sa atin, kundi ang Diyos na buhay na si Jesus Christ of Nazareth. At dati po, noong hindi pa namin nakilala ang Diyos, isa kami sa mga taong gumagawa ng kasuklam-suklam ng mga bagay. Sa dyan ay pagsambar, Diyos-Diyosan, gumagawa ng mga halayan, kabasusan, pagmumura. Pero nung pinasok kami at nakilala namin ang tunay na Diyos, binago po kami ng Panginoon. Doon po namin naranasan ang tunay na pag-ibig sa Panginoon. At nais namin iparanas po sa inyo na walang imposible sa ating Panginoon. Kaya-kaya niya baguhin ang isang tao kung nais niya at kung gusto ka lang, kapatid. Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng walang imposible. Dati buhay ko po, noong ako'y binata pa, isa ako sa mga pasaway ng mga magulang. Matigas ang ulo at minsan nawawala na ng pag-asa ang aking mga magulang dahil sa katigasan ng ulo. Isa din po ako noon na nangungutya sa salita ni Lord. Minsan may nakikita akong nagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga palengke. Minsan natawanan ko lang, minsan lalakaran ko lang, baliwalain. Pero nakita ko na ang kanila palang ginagawa ay gusto lang nila ipaalam ang kabutihan ng Diyos kung gaano kabait si Lord sa buhay nila. Alam niyo mga kapatid, meron po kasing tinatawag na pangalawang kamatayan. Dati kasi, di ba natin natuklasan ang Biblia? Ang Biblia kasi para sa atin, para lang kaptang isip. Pero sa totoo po, ang Biblia, ito pala ang gabay sa ating buhay. May kakayahan pala itong baguhin ng isang tao kung ito ay basahin ng isang tao. Nung sinimulan kong basahin ang Biblia, doon ko naranasan na at nakita na mali pala talaga ako sa aking mga ginagawa. Dahil doon po nasusulat ang lahat ng mga bagay na kinasuksuklaman ng Panginoon. Isa dyan ay pagsamba ng Diyos-Diyosan. At dahil doon, namulat na ako sa katotohanan, unti-unti kong hinanap ang Diyos sa pamamagitan ng pag-ayuno, sa pamamagitan ng panalangin, at kinausap ko ang Diyos at sinabi ko, Lord, kung tunay ka na Diyos, kung totoo ka, magsalita ka. Maraming beses ako nanalangin, sinabi, Lord, kung totoo ka na Diyos, magsalita ka. Pero ang naintindihan ko, kapatid, minsan akala mo gusto mo lang marinig ang Diyos kasi parang kung totoo siya, magpakinggan mo siya sa tenga. Pero unti-unti akong namulat dahil ang Diyos pala ay nagsasalita sa atin araw-araw. Alam niyo po mga kapatid, hindi po nakulang ang Diyos. Nagsasalita siya sa atin araw-araw sa pamamagitan ng kanyang Biblia. Sa katunayan, tayo lang po
ang hindi nakikinig sa Kanya. Ang salita po kasi ng Panginoon, libre lang po ito. Ikaw lang po kapatid ang bubukas at kinakailangan mo lang siyang basahin. Totoo po ang salita ng Diyos. Nasusulat po sa aklat ng Biblia. Ito po ang salita niya. Sinulat po ito sa panahon nila Moises sa magitan ng tapyas at mismo ang Diyos nagsulat at nilagay niya ang 10 utos niya. At isa sa mga utos niya, sambahin mo ang Diyos at wala ng iba. Sambahin mo siya at huwag kang sasamba ng ibang Diyos maliban sa akin. At doon po ang po namulat sa katotohanan hanggang na intindihan ko po na ang Panginoon pala ay araw-araw nagsasalita sa atin. At kinakailangan mo lang, buksan mo lang ang puso mo at basahin ang Biblia. Dahil nais niya iparana sa inyo ang pag-ibig niya katulad ng ginawa niya sa buhay ko. Kapatid, hindi po sa pagpapahiya sa aking sarili na bakit po ako nandito nagsasalita at wala po akong hingin sa inyo na pera kahit 10, 5, wala po. Libre lang po ito kapatid. Nais ko lang ipahagi ang salita ng Diyos dahil ang salita po kasi ng Diyos ay may kapangyarihan na baguhin ng isang tao. Kahit ano pa ang nagawa mong kasalanan, kahit sa sobrang kriminal mo na, kayang-kaya kang baguhin at patawarin ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay unconditional. Walang kapalit, kayang-kaya kanyang patawarin kahit anumang karumihan na nagawa mo. Kapatid, nais ni Lord Jesus Christ na makilala mo siya. At unti-unti siyang magpapakilala sa inyo kung buksan mo lang ang iyong puso. Ang Diyos po kasi, hindi po siya namimilit. Sabi niya sa aklat niya sa kanyang salita sa pahayag, "Behold, andyan lang ako sa pintuan, kung sino man ang bubukas sa pinto niya, papasok ako at makisalo sa kanya." Kapatid, pwede naman pasukin agad ang puso natin at baguhin ng Diyos ang mga tao. Pero hindi po ganun po ang Diyos. Kinakailangan mamili po tayo at buksan natin ang mga puso natin. Buksan natin ang puso natin at papasukin natin siya sa ating buhay. At makikilala mo siya. Sapagkat sinabi niya, makikilala din sino mang tumatawag sa akin ay makikilala din niyo siya. Kapatid, siguro nakinig ka ngayon at parang nagkataon lang sa tingin mo na parang sinasabi mo, bakit kaya? Alam niyo mga kapatid, pinarating po kami ng Panginoon dito sa inyo dahil mahal ka ng Diyos. Huwag po ninyong hintayin na tayo dito sa lupa ay babawian ng buhay. Alam niyo, sabi ng aklat ng Biblia, hindi po nagsisinungaling siya. Man is appointed unto death. Maybe sabihin, may appointment ka. Ako, ikaw, lola, lolo mo, may appointment sa Panginoon. At ang appointment mo yan, kapatid, ay haharap ka na sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay magbibigay sulit. Kahit sabihin niyo po ngayon na parang sa tingin mo, ay hindi pa ako mamamatay. Ay, matagal pa ako mamatay. Sabihin na lang natin po, ang edad mo ngayon ay 60. Sa panahon na ikaw ay maging 80, maging 90, sabihin na lang natin, dumating na sa panahon, naging 100 ka na. Alam niyo mga kapatid, pagkatapos ng 100 na taon sa buhay mo, haharap ka na sa Panginoon. Yan ang tinatawag na appointment mo na sa Panginoon. Wala pong pinipili ang kamatayan. Whether you are rich or poor, free or bad, death is no respecter. Ibig sabihin, lahat ay dadaan dyan sa kamatayan.
At ang mangyayari po sa atin, magbibigay sulit tayo sa Diyos. Kapatid, matagal na panahon ang Diyos nangusap sa atin. Ilang beses na po niya tayong sinasabihan na mahal niya kayo. At ang sinasabi niya po sa atin, anak, tanggapin niyo ang Panginoon sa buong puso mo bago pa huli ang lahat. Sapagkat kung ang isang tao mamatay na wala si Jesus sa buhay niya, kapatid, may tinatawag na pangalawang kamatayan. Ito po ang sinabi ng Biblia at hindi po siya nagsisinungaling. Na ang lahat ng mga sinungaling, lahat ng sumasamba ng Diyos-Diyosan, lahat ng mga taong gumagawa ng kasuklam-suklam na bagay, lahat ng mga sakit, lahat ng magkukulang ay itatapon sa dagat-dagatang apoy impyerno. Mga kapatid, ayaw ng Diyos na mapahamak ka. Mahal ka niya. Bago pa matapos ang buhay mo, tanggapin mo na siya ngayon bago pa haharap ka sa Panginoon. Sapagkat pagdating na ng panahon, sasabihin ng Diyos sa iyo, hindi kita kilala. Lumayo ka sa akin. Mga kapatid, samantalang may panahon pa, magsisi ka sa iyong kasalanan. Tanggapin mo siya sa iyong puso at babaguhin ka niya. Habang may panahon pa, habang may oras pa, huwag mong patigasin ang iyong puso. Madali lang po ito, kapatid. Sabihin mo lang sa puso mo ngayon, sa isip mo ngayon. Kahit andyan ka lang nakaupo sa tricycle, andyan ka lang nakaupo sa iyong sasakyan o naglalakad ka ngayon, ano man ang ginagawa niyo po ngayon. Itong panalangin na ito, sisigurado ko sa inyo, kung tanggapin ninyo ang Diyos sa buong puso mo, ikaw ay papatawarin at isusulat pa ang pangalan mo sa aklat ng buhay at makakasama ka sa kaharian ng Diyos. Sige, tanggapin mo siya. Manalangin tayo. Sabihin mo lang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, binubuksan ko ang aking puso. Nais kong makilala ka, mangusap ka, magsalita ka, at Lord, patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Simula ngayon, Panginoon, hindi na po ako magsasamba ng Diyos-Diyosan. Ikaw lang ang sasambahin ko, ang Diyos sa Espiritu na hindi nakikita, andun sa langit nakaupo, at yung anak na matay sa krus, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Ligtas niyo po ako, Panginoon, at isulat ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Amen. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Alicia, bayan ng Santiago, ang bayan ng Isabela. Kami po pala ay mga street evangelist, end-time evangelist. Ako po pala si Pastor Evangelist Jenny. To God be the glory po. Nakarating po ako dito sa Isabela. Galing pa po ako sa Mindanao, sa Visayas, at sa Luzon, at nandito na po ako sa inyong lugar sa palengke po ninyo. Bawat palengke po, pinupuntahan ko po para ibahagi ang salita ng Diyos. At meron po kaming ibibigay sa inyo ng mga flyers. Yan po ang aming ministry. Walang kapalit na pera yan, kapatid. Nandyan po sa YouTube, Facebook, ang sermon para ang salita ni Lord ay dadaloy sa inyong puso at lalo na po kayong lalago sa pananampalataya. Hanggang sa muli nating pagkikita, maraming salamat po sa inyong lahat. Binamahal ko po kayo at mahal po kayo ng Panginoon. Glory to God. Amen.